Maayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Dios sa oportunidad nga gitugot niya kanato nga makahimo kita padayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Ilabi na sa pagpamalandong, pagbasa sa iyang mga pulong. Higala standby sa pipila lang ka mga gutlo, ako magapakiguban kaninyo sa atong pagpamalandong karon o ginaot nga sa atong kapag dangop diya sa Ginoo. Siya gyud nga maghikap sa ato mga kasing-kasing. Magampo na kita, amahan o Dios nga langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magitugot kanamo nga makapadayon sa pagbasa, pagpamalandong sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nga nagaabli sa ilang mga radyo, sa ilang mga Facebook, naga-follow. Ikaw o Dios magabindisyon nga ang imong pulong masabtan sa simple nga pamaagi alang sa among pagkinabuhi. Kini among gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Higala ni ini nga buntag karon ato nga mapadayon ang pagpamalandong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Niini nga buntag maghisgot kita may tungod sa pagbarog diha sa pagkinabuhi, pagpangalagad nato sa Ginoo. Stand firm and work on. Samtang nagahulat kita sa pag-abot sa atong Ginoo, padayon kita sa pagbuhat, sumala sa gina-expect sa Ginoo kanato. Stand firm and work on. Niini karong higayon pagbasa kita sa usa ka bersikulo dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 nagaingon, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Ato makita igala nga kini nga chapter in 1 Corinthians chapter 15 nagahisgot siya plainly mahitungod sa topiko sa resurrection ni Jesus Christ. Naghisgot siya kung imong tan-aw ni gala i-search nimo gikan sa verse 1 down to verse 11 naghisgot siya about the resurrection of Christ, and verse 12 down to verse 34 naghisgot about the resurrection of the dead, og ang ikatulo the resurrection of body dinhi sa verse 35 down to verse 58. So ato makita din higala nga gitudlo ni Apostol Pablo nga sa katapusan sa panahon adunay gitakda sa Dios nga higayon nga banhaw niya ang mga minatay og unsa ang kantangan sa mga binanhaw nga mga lawas. Og ang point ni Apostol Pablo dinhi nga magkinabuhi kita base niini nga maong kamatuoran nga una kamatuoran nga si Kristo nabanhaw ingon nga atong manluluwas. Ikaduha, kamatuoran nga banhawon usab niya ang tanang nagtuo kaniya, nagsalig kaniya sa katapusan nga adlaw, og mubalik o tagaan kita og lawas nga ginatawag nga uncorruptible body or dili malata, di na mamatay nga lawas after all. Now, adunay mga butang importante kay nga atong tan-awon sa verse 58 as conclusive message ni Apostle Pablo sa chapter 15. Ingon siya, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast." The word dinhi, be ye steadfast. Ambot pasabot higala, naghatag si Apostle Pablo og mga challenges sa mga magtutuo, challenges of the hope of resurrection in light tungod kay banhawon man daay ang tao sa katapusan, ingon nga si Kristo gibanhaw, kita usab nga nagtuo nagsalig kay Kristo banhawon usab. Now in light to that, adunay challenge nga gihatag ni Apostol Pablo kanato unsa man. Number 1, to be steadfast. Kinahanglan kita magbarog nga malig-on. Now the word steadfast means settled or fixed in a permanent position, okay? Settled or fixed in a permanent position, which means no turning aside from the faith of the resurrection of yourselves, no? Kitang tanan kung moabot man kanato ang instance nga moabot kanatong kamatayon, uban ang pagtuo pagsalig nga banhawon kita sa katapusan sa panahon. Because of that, we need to be steadfast diha sa atong pag-ila sa atong Ginoo. The question is, how should we be steadfast? Paano kita maging steadfast?
in the doctrine of the gospel. Okay? Atong kuptan ang gitudlo kanato dinhi sa balaang kasulatan. Number 2, in our character. Unta ang gospel nga atong nahibaluan higala kini mo reflect or mo replika diha sa atong mga kinaiyahan. And number 3, in Christian work. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga unta kita magapabadayon, maging steadfast sa atong pagkinabuhi. Mao kana ang una nga butang. Another thing ato makita in verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast. That is the first thing. Number 2, unmovable. The word unmovable. But pasabot higala, unmovable is immovable or not affected emotionally, having or showing no emotional reaction to something when it would usually be expected. No? Mao kana siya to makita. Immovable. Dili siya basta-basta nga matarog, dili siya basta-basta nga ma-move or mabalhin ang iyang stand tungod lang sa mga something nga mga gina-expect or mga nagakahitabo sa palibot. Now, how we should be unmovable? Paano man kita mahimo nga unmovable? When we are assailed by argument. Usahay daghan kay mga argumento nga atong masugatan along the way sa atong kalibutan, sa atong pagkinabuhi, but we need to be unmovable despite sa mga argumento nga ato masugatan, sometimes mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ikaduha, when in the midst of world's persecution. Bisan pa nga adunay mga tendensiya nga anaa kita sa grabe nga mga persecution sa kinabuhi, we need to be unmovable. Okay? Number 3, by not listening to the whims of false teachers. Now, nagkalat sa atong kapanahonan karon, sa atong kalibutan, ang grabe nga mga dili tama nga mga pagtulunan na ay daghan kay nga mga ginasulti nga usahay makahatag og doubt. But we need to hold on. We need to be unmovable sa atong pagtuo nga sa katapusan nga gayon, ingon nga si Kristo gibanhaw, ingon nga kita nagtuo nagsalig kaniya, moabot usab kanato ang pagkabanhaw kung sakali moabot kanato kining ginatawag nga physical nga kamatayon. Another thing ato makita, therefore my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. No? Always abounding in the work of the Lord. The word in here is always abounding. Mao kining ikatulo, to be always abounding. Remember nga kinahanglan ang expectation sa Ginoo, ingon nga naggunit kita ni anang mong paglaom, we need to be abounding. Okay? Meaning to superabound in quantity or in quality, in excess or abundant, be the better, enough to be to spare, to exceed, excel or increase. Mao kini siya ang expectation sa Ginoo, ingon nga naggunit kita ni ining maong paglauma. We need to be abounding, nag-improve, nagaawas ang atong pagkinabuhi atubangan sa Ginoo. How should we abound? Tumakita, He is to be always abounding in anything. Sa atong pagkinabuhi, sa pagsunod diya sa Ginoo, dapat naga-improve kita, naga-increase kita sa ato nga pagkinabuhi. Number 2, as Christian, we ought to be engaged in the work of the Lord. We need to be engaged. Dili nato buhian, dili nato luagan ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo. We ought to be engaged in the work of the Lord. Kumusta higala ang imong pag-engage? Kumusta higala? Nakabalo ba ka nga ang dapat nga mahimo nga manifestation
epekto sa atong pagtuo diha kang Kristo. Ingon nga si Kristo nagpakamatay aron nga mabayran ang atong mga sala, og human sa ikatulo ka adlaw human siya mamatay, gilubong siya, ikatulong adlaw na banhaw si Ginoong Hesukristo. Ingon nga garantiya nga tinuod og kasaligan siya nga atong gituuhan, atong gitugyanan sa atong mga kalag. Og ingon nga si Kristo gibanhaw, prueba nga tinuod yod ang iyang gipromise. Nagpromise isab siya nga kitang tanan banhaw niya sa katapusan nga panahon, o atagaan kita og lawas nga dili na madunuton. After all, then in line of that, we need to be strong or to be steadfast sa atong pagkinabuhi. Magpadayon kita sa pagsunod, pagpangalagad nga matinumanon diha sa atong Ginoo. Brothers and sisters in Christ, friends, the challenge for us this morning is to stand firm and work on. Samtang nagtuo ka, nagsalig kay Kristo, imong ibutang ang imuhang hunahuna, imong kasing-kasing, nga diha gyud mo angkla diha kang Kristo. Barog nga malig-on og padayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Hinaot nga ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo kita. Amahan og Dios nga langitnon, salamat sa imong pulong nga among nabasa na pamalandungan karon. I-bless kadto sa kasing-kasing sa matag usa nga kami mubarog, malig-on og naga-improve, naga-progress ang among pagkinabuhi, especially Father God, sa among pag-alagad kanimo hangtod nga ikaw mubalik. Salamat sa imong promesa. Ingon nga ikaw na banhaw gikan sa mga patay. Nagpromise ikaw nga kami, kung maabot ka namong kamatayon, banhawon usab kami nimo, og tagaag lawas nga dili na madunuton, og tungod ni ana nga paglaom o Dios nga kami pagabanhawon, magkinabuhi kami nga matinumanon, maalagaron og malig-on diha sa imong balaang atubangan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.